Bakit lagi nating dinidiinan itong, tungkol sa nahuling droga? As for me, very questionable talaga, very questionable yung timing nung video or yung interview ni Lisa kay Katunying. Ang tagal na nung pinuputok ng butsi ni Lisa. Yun yung una pa. Unang maisog, kauna-unahang maisog kung saan sinabi ni Tatay Digong na bangag, bangag, bangag at tumawa daw si Lisa, ay si Sarah. Okay? So para sa akin, bakit ngayon ka lang nagsalita? Ngayong napakainit ng usapin patungkol diyan sa droga na talagang palpak yung nangyari. Palpak po yung pagkakahuli, yung kung paano nila minanage yang nangyari sa checkpoint na yan. Okay, hindi po ito kasalanan ng pulis pero ang daming question na lumalabas. Pinuntahan po yan ni Abalos, pinuntahan pa po yan ni BBM. And yet, mas lalong dumami ang question kasi marami pong lapses, maraming pagkakamali. So hindi maiiwasan, inuulan po ako ng mga messages at comments sa ganito na mali talaga yung timing nitong video-video na ito. At napanood ko yung video, yung kabuuan kasi napanood natin yung teaser, unang lumabas yung teaser ng interview ni Katunying dito kay Lisa, lumabas na yung kabuuan. Okay? So yung kabuuan, pag tiningnan mo naman, wala ring kwenta. Naunawaan nyo? Wala na siya. Yung teaser, yun na yun. Pag tiningnan mo anong nadagdag sa kabuuan, wala namang importante. Di ba? Nagbanggit sila ng vlogger, binanggit sila SAS, etc. Eh di sana, total nagbanggit-banggit na rin kayo, eh sana pinag-usapan nyo na rin si Amy. Dahil si Amy yung bumabakbak sa nangyayari ngayon sa administrasyon. Si Amy nandoon din nung nagsalita ng bangag-bangag. Eh siya ay kapatid ng presidente. Senador din si Amy. Eh di sana may ginawa si Amy. Pero tahimik si Amy. Ibig sabihin, hindi niya pinagtanggol ng presidente, lalo pa niyang idiniin. Kasi kumampi pa siya kay Sara. Nauunawaan nyo? And yet, walang kwenta yung video kasi hindi niya binanggit. Dapat, yun yung sinagot niya. Hindi natin alam, natakot ba? Iniwasan ba issue? Kasi sasabihin mo, syempre kapatid yan ng presidente. But still, kung ang issue nyo, vice president, at yung tatay niya ay nagsalitang gano'n, tumawa, andun din si Amy, di dapat, in-apply nyo rin kay Sara, ay in-apply nyo rin kay Amy, yung problema nyo kay Sara. Bakit? Di umano, kinonsinti pa ni Amy itong pagsabi ni Tatay Digong. And until now, nagsusumiksik si Senator Amy sa mga Duterte. Tapos tahimik. So in short, wala pong karagdagang information na maganda etong nilabas ni Lisa tungkol karagdagan doon sa teaser. Wala. Puro personal. Nauunawaan natin? So wag tayo malihis ng kwento dahil yung interview na yan is personal. Problema nila yan eh. Hindi yan po politics. Yan yung away babae. Naiintindihan po natin? Away babae. Yes, asawa niya, but pwede nyo namang isolve yan without the interview. Naunawaan? Why? It's personal. Yung galit ni Lisa kay Sara, walang koneksyon or walang maitutulong sa mga Pilipino. Walang matutulong sa mga mamamayan. Naiintindihan po natin. Kaya wag po kayo
ah, pap magpapalinlang or magpapabudol ulit sa mga ganitong estilo. Hindi ko po sinasabing sinadya nila 'yan. Ang sinasabi ko lang po, ang punto ko lang, questionable yung timing. So whether sinadya nila 'yan or hindi nila sinadya, huwag kayong pabudol. Dahil ang issue ngayon ay may kinalaman sa sikmura ng taong bayan. Ano? Drug war. Tandaan natin, pagka malaki ang droga sa bansa, chances are maraming bayolenteng tao, maraming magugutom. Bakit? Kung ang nagdodroga pa ay yung breadwinner, paano siya magpo-provide sa family? At yung droga ay sumisira ng pamilya, sumisira ng siyudad, ng society, ng grupo, etc., etc. Ang dami pong problema sa droga. So, yung away ni Lisa, yung tampururot ni Lisa kay BP Sara, we cannot compare doon sa problema natin sa droga dahil itong problema natin sa droga ay problema ng bawat isang Pilipino. Yung away nilang mga babae, kanila lang yun. Kahit na sabihin natin patungkol sa bangag-bangag-bangag, still, kung sasabihin mo na hindi nila problema lang yung problema ng mga Pilipino, still tungkol pa rin sa bangag. Babalik pa rin tayo sa droga. Naiintindihan? Kaya kailangan, dapat dinidiinan natin ito. At tandaan po natin, nag-check ako. Ang mainstream media, wala nang imik. Ang laman ng mainstream media ngayon ay, yung video ni Lisa. Huwag kayong papayag sa ganun. Kaya nga sabi ko, I suggest dapat yung interview namin sa SMNI sa Tuesday, isasuggest ko po ito sa Banateros Brothers, pati sa SMNI, may connection dito sa droga na ito. Dapat ganun. Si Senator Bator, di natin alam kung ano pang lalabas na balita on that day na mainit. Pero sana on that day, hindi pa patay yung issue na yan. Para hindi po tayo maligaw na naman. Nangyari na po yan eh. Nawala tayo dun sa issue ng hindi mo pera yan kasi niligaw nila eh. O ngayon, yung PI nawala, meron na naman silang niligaw. Ano ginamit nilang panligaw dyan sa PI? Yung SMNI at saka si Pastor Kibuloy. Mag-iingat na po tayo ha. Again, hindi ko sinasabing diversion itong kay Lisa. Pero history will tell us parang ganun na nangyayari. Masyadong madalas ang coincidence na pagka may malaki silang bulilyaso, may ilalabas na mabigat na balita. At yun ang ibabalita araw-gabi ng mainstream media. Yung pang-divert doon sa bulilyaso. Naiintindihan? So mag-iingat po tayo.